Simula pa noong nakaraang siglo, maraming kaso na nawawalang tao ang naging mystery yung hindi pa rin nalulutas. Hindi lang iniwang may tanong ang mga pamilya, kundi sinusubok din ang husay ng mga investigador. Bilang 20. Sa unang tingin, parang pista ang mga larawang ito ng mga Chinong humahampas ng gong at nagwawagayway ng mga walis at panakot-uwak. Pero paalala pala ito ng isang padalos-dalos na pulisiya na nagdulot ng kapahamakan. Noong huling bahagi ng dekada 50, sinikap ng China maging superpower sa pamamagitan ng dakilang hakbang pasulong. Layunin nitong industrialisahin ng bansa, pataasin ang produksyon ng agrikultura at iahon sa kahirapan ang mga tao. Noong Pebrero, 1958, inilunsad ng pamahalaan ang kampanyang pag-aalis ng 4 na peste para sa pampublikong kalusugan. Ang mga target ay daga, lamok, langaw at maya. Tintarget ang unang 3 dahil nagkakalat sila ng sakit. Tinarget ang mga maya dahil kinakain nila ang butil. Ayon sa mga opisyal, nakakakain ng 4 na libre ng butil ang isang maya taon-taon, kaya't itinuturing silang banta sa produksyon habang pinagsasama-sama ang mga bukid sa kolektibong pagsasaka at pinipilit na magtanim ng mas maraming butil. Hinimok ang lahat na puksain sila, tampok sa mga poster ang mga batang umatake sa ibon gamit ang tirador at ang pakikilahok ng mga paaralan at komunidad sa kampanya. Tinanggal ang mga pugad sa puno, binasag ang itlog at kapag di maabot ang ibon, nagtipon ang tao sa ilalim, kumakaway ng bandila at tumutugtog ng gong para hindi makalapag ang mga ito. Marami mga ibon ang sobrang napagod at natakot kaya basta na lang silang nahulog mula sa langit. Halimbawa nito ang embahada ng Polonya na hindi pinapasok ang mga manghuhuli ng maya sa kanilang lugar. Pinalibutan ng mga tao ang gusali habang pinapalu ang mga tambol at matapos 2 araw, napakaraming ibon ang namatay kaya kinailangang alisin ng mga empleyado ang mga patay na ibon gamit ang pala. Halos naubos ng kampanya ang mga maya sa ilang bahagi ng China, ngunit naging sakuna ang epekto. Kumakain nga ng butil ang mga maya pero kumakain din sila ng mga insekto, lalo na tuwing tag-init. Pagkaalis nila, dumami ang mga peste gaya ng balang at rice borer na sumira ng mas maraming pananim kaysa sa kayang sirain ng mga ibon. Lumala ang pinsala dahil sa tagtuyot. Sa huli, napansin ng mga opisyal ang pagkakamali at pinalitan ang mga maya ng mga pulang kulisap sa kampanya laban sa 4 na peste, ngunit nagawa na ang pinsala noon. Patuloy na sinira ng mga insekto ang pananim, nagdulot ng tagutom, sakit at maraming namatay. Iniyulat na nag-angkat ang China ng mga maya mula Rusya at iba pang bansa para muling paramihin ang populasyon nito. Narito na ulit ang mga maya sa China, nulit babala pa rin ang kampanyang ito sa maaaring mangyari kapag minamaliit ang kalikasan. Bilang 11. Ipinanganak si Craig Steve Kinner noong Mayo 1961 at noong 2004 kasal siya at nakatira sa Missouri. Hindi rin kilala ang kanyang nakaraan at kasaysayan at ang sumunod na pangyayari ay ang bigla niyang pagkawala na nag-iwan ng pamilyang wasak at naghahanap sa mahal nila. Noong Marso 3, 2004 pumunta ang 42 anyos na si Craig sa 700 block ng Fremont Street sa Washington, Missouri para bisitahin ang kanyang ina. At kalipas ng ilang oras ng pagbisita, umalis si Craig mula sa bahay ng kanyang ina at sinabi sa kanya na siya ay magtatampisaw sa ilog bilang libangan. Tinawagan niya ang kanyang asawa at sinabi rin ang parehong bagay. Ang tinutukoy niyang ilog ay ang Ilog Missouri, mga kalahating milya hilagang silangan ng Fremont Street. Iniwan ni Craig ang lahat ng gamit sa kanyang ina at umalis, pero hindi alam kung luntungo siya sa ilog o kung balak niya talagang pumunta roon. Wala nang balita tungkol sa kanya mula noon. Nang hindi siya nakauwi, agad siyang inireport na nawawala sa Washington Police Department. Nang malaman nilang posibleng nasa panganib ang lalaki, agad silang nagsagawa ng search and rescue, ngunit walang nakitang anumang bakas niya ang mga otoridad saan man. Hindi pa rin malinan ang mga pangyayari sa pagkawala ni Craig at hindi pa rin alam kung nasaan siya. Simula noon, idineklara siyang nawawala at nanganganib ng mga otoridad at hindi pa rin nalulutas ang kaso niya. Kahit na nanawagan na sa publiko para sa anumang impormasyon na makakatulong sa kasong ito, wala pa ring lumilitaw na lead at ang pamilya ay labis na nagdaramdam dahil sa sinapit nila. Inilarawan si Craig Kinnear na may kayumanging buhok at asul na mata. 5 talampakan at 5 pulgada ang taas niya at 135 libra ang bigat.
May tattoo siya sa kanang pulsuhan, kanang balikat at iba pang parte ng katawan. Sabi ng ina ng nawawala, huli siyang nakita suot ang asul na maong, turkesa na sweatshirt at tan na sombrero. Ang impormasyon tungkol sa kinaroroonan niya ay maaring ipagbigay alam sa Washington Police Department sa 6365-301050. Bilang 18. Isa ito sa huling litrato ng Delistes sa nagyelong tubig sa baybayin ng Greenland bago tumama ang trahediya sa kanilang ekspedisyon. Kuha noong 1900 at 3 taon pa ang lumipas bago nakauwi ang kanyang kapitan at inhinyero. Ang barko ay pag-aari ng Arctic Explorer na si Einar Mikkelsen. Mahilig na si Mikkelsen sa paglalayag at paggalugad sa mga rehiyong polar simula pagkabata. Bago siya maglayag sa barkong Alabama noong 1900 at siyang matagumpay na siya nakapag-ekspedisyon sa North Pole. May mas seryosong layunin ang ekspedisyong ito. 20 taon na ang nakalipas, sinabi ng Amerikanong manlalakbay na si Robert Peary na narating niya ang pinakahilagang bahagi ng mundo. Sinabi niyang may lagusang dagat na tinawag na Peary Channel na naghihiwalay sa hilagan silangang Greenland sa natitirang isla. Noong 1906 pinamunuan ni Ludwig Magnus Ericsson ang ekspedisyong magmamapa sa baybayin ng Greenland at tukuyin ang tunay na anyo ng isla. Sa panahon ng ekspedisyon, ang pangunahing grupo na binubuo ni na Ericsson at 2 pang kasama ay nawala. Noong 1900 layunin ni Mikkelsen na hanapin ang mga dokumentong iyon at tuklasin ang sinapit ng mga naunang manlalakbay. Nagsimula ang ekspedisyon na may 7 miyembro ng grupo kabilang si Mikkelsen. Sa kanilang paglalakbay, huminto sila sa Iceland kung saan napalitan ang isa sa mga miyembro ng grupo. Sumali si Ivor Iverson sa grupo at ekspedisyon ng huli, kaya hindi na siya nakapagpaalam sa mga mahal niya sa buhay. Nakarating ang grupo ng Alabama sa Shannon Island sa pinatahilagang Greenland bago maipit ang barko sa yelo. Hindi nakakagulat ito. Matapos ang mahabang taglamig, sabik si Mikkelsen na maglakbay sa kalupaan para hanapin ang batong palatandaan na inaakalang may mga dokumento. Sa una, 5 lalaki ang bumuo ng grupo at 2 ang naiwan sa Alabama. Pagkatapos ng unang bahagi, sina Mikkelsen at Iverson lang ang hindi bumalik sa barko. Nagpatuloy ang 2 lalaki. Noong Mayo, nakita nila ang cairn kung saan iniwan ang mga huling mensahe ng ekspedisyon ni Ericsson. Agad na naging malinaw kung ano ang naging problema. Si Ericsson ay umasa sa mga mapa na ginawa ni Robert Peary na lubos na mali. Pinakamahalaga, hindi talaga umiiral ang kipot ni Peary. Matapos makuha ang impormasyon, bumalik sina Mikkelsen at Iverson sa Alabama. Isa itong napakahirap na paglalakbay at kinailangan nilang iwan ang karamihan sa kanilang mga gamit habang sinusubukan nilang makabalik. Ngunit pagbalik nila, natuklasan nilang wasak na ang barko sa yelo. Wala na rin ang natitirang mga kasamahan nila. Kalaunan, nalaman nilang nailigtas na ng dumara ang barko ang mga kasamahan nila, iniwan ang kapitan at inhinyero. Handa na si Mikkelsen, nag-iwan pa siya ng mensahe sa mga kasamahan na huwag mag-alala kung hindi sila makabalik. Akala niya makakasakay sila sa dumadaang barko. Habang gumagawa ng silungan mula sa mga natira ng Alabama, inakala ng 2 lalaki na malapit na silang masagip. 2 taglamig ang lumipas bago may dumaan na barko. Noong panahong iyon, kahindik-hindik na ang kalagayan ng 2 lalaki, kaya tumakbo pabalik sa barko ang isa sa tagapagligtas. Akala sila'y baliw. Nabuhay sila sa supply ng naunang mga ekspedisyon at nag-alaga ng mga batang kuneho para mapanatili ang katinuan. Malugad na tinanggap ang 2 lalaki sa Denmark bilang bayani. Para kay Iverson, ito na ang katapusan ng kanyang karera bilang isang adventurer. Pero si Mikkelsen ay nagpatuloy sa paggalugad sa Arctic, bumalik ng maraming beses sa Greenland bago siya pumanaw sa edad na 90. Bilang 17. Si Mary Denise Lenz ay ipinanganak noong Setyembre 1964. Noong 2004, may 2 na siyang adult na anak at nagkatira sa Marshall, Michigan kasama ang pamilya niya. Noong taon ding iyon, lumipat ang kanyang mga magulang sa California. Gustong isama ni Anita ang anak niya papuntang kanluran, pero mas gusto niyang manatili sa Michigan habang naghahanda maging lola. Ang 39 na anyos ay nakatira sa apartment sa may 1200 sa Arm Street, Marshall. Kasama niya roon ang kasintahan niyang si Christopher Luke Pratt.
2 araw matapos lumipat sa California ang kanyang mga magulang, nawala si Mary sa kanilang bahay matapos makipagtalo kay Christopher. Uling nakita siya noong Marso 12, 2004 bandang 10:00 hanggang 10:30 ng gabi. Sabi ng kasintahan niya, sinabi niyang maglalakad-lakad siya at pinanood niya siya habang papunta sa carport ng kanilang complex. Pagkatapos noon, nawala siya sa dilim. Hindi na umuwi si Mary at mula noon, hindi na siya nakita o nabalitaan. 2 araw matapos siyang huling makita, tumawag si Christopher sa pamilya ng kanyang kasintahan sa California. Tinatanong kung pumunta ba siya roon. Nakababahala ang tawag para sa pamilya dahil hindi na nakita si Mary mula nang umalis sila sa Michigan. Dahil sa alerto, inireport ng kapatid ng nawawalang babae sa Marshall Police Department ang pagkawala niya. Mabilis na, nag-imbestiga ang mga autoridad at natuntun ang apartment ni Mary. Natuklasan nilang iniwan niya ang susi, cellphone, engagement ring, mga damit at Dodge Durango nang umalis. Ang wala lang sa bahay ay ang puting mesh na bag na ayon kay Christopher ay dinala ni Mary noong gabing iyon. Hindi na nagkaroon ng aktibidad sa mga account ni Mary mula noong gabing iyon. Sinuri ng investigador ang ilang oras ng security footage at isang camera sa Marshall Party Store ang nakakuha kay Mary bandang 6:30 ng gabi. Noong ika-12 ng Marso, ilang oras bago siya mawala. Nag-hire ang pamilya ng pribadong investigador na nakumpirmang dumaan muna si Mary sa party store bago makipagkita sa fiancé niya sa kalapit na salon. Sabi ng mga saksi, narinig nilang nagtatalo ang magkasintahan bago umalis pareho matapos ng ilang sandali. Ayon sa ulat, balaksanang makipagkita ni Mary sa kaibigan, ngunit nung sunduin siya ng kaibigan ngayon, iginiit ni Christopher na hindi na available si Mary. Nagpadala ang otoridad ng K9 units na sumunod sa amoy papunta sa kalapit na hotel. Bukod dito, wala nang natagpuan. Tumigil si Christopher sa pakikipag-ugnayan sa otoridad at matapos mawala ang kasintahan niya, nahatulan siya sa ilang kasong hindi konektado rito. Napirol siya noong 2013 matapos magsilbi ng 6 na taon sa kasong kriminal, karahasan sa tahanan, illegal na pagkulong at pakikialam sa communication device. Itinuturing siyang person of interest sa kaso pero hindi pa siya tinutukoy bilang suspect sa opisyal na ulat. Pinagihinalaan may foul play sa pagkawala ni Mary Lance na hanggang ngayon ay hindi pa natatagpuan. Nabawala siya at nangganganib at hindi pa rin nare-resolve ang kaso niya. Ang 39 na taong gulang ay may kayumangging buhok at kayumangging mga mata, may taas na 5 talampakan at 6 na pulgada at tinatayang may bigat na 100 at 60 pounds ang kanyang mga tainga at pusod ay may butas. May natatanging peklat siya sa kaliwang braso mula sa polio vaccine at nagsusuot ng kayumangging salamin kapag nagbabasa. Punit ang kanyang kanang earlobe at huling nakita siyang nakasuot ng asul na hospital scrub shirt na may teddy bear o SpongeBob, dark blue na scrub pants, slip-on na sapatos, kayumangging jacket at may puting mesh na bag. Ang impormasyon tungkol sa kanyang kinaroroonan ay maaaring ipagbigay alam sa Marshall Police Department sa numerong 200 69 700 81 2576. Bilang 16, kilala ang Greenpeace sa kanilang mga protesta laban sa mga gawaing sumisira sa kalikasan sa buong mundo. Nung kuhanan ang larawang ito noong 1980 at 80, isa pa lang itong medyo bagong grupong pangkampanya na kamakailan naging Greenpeace International. Ngunit ang mga tagapagkampanya ay inilalantad na ang mga nakakabahalang gawain na patuloy na sumisira sa ating mga karagatan hanggang ngayon. Ang JAM, isang malaking barkong ginagamit sa pagtatapon, ay inuupahan ng UK bawat taon. Simula pa noong dekada 40, ang UK at iba pang mga bansang may nuclear sa buong mundo ay nagtatapon ng mga bariles ng nuclear waste sa karagatan. Mula 1,900 at 46 hanggang 1,900 at 90 humigit kumulang 200,000 bariles ang itinapon sa Atlantic Ocean lamang. Ang basuran yon ay nagmula sa paghahanda ng mga sandatang nuklear at mga planta ng kuryente, pero galing din ito sa mga lugar tulad ng industriya ng medikal, kung saan ginagamit ang mga nuclear source sa ilang teknolohiya ng imaging. Ang daan-daang libong bariles ay hindi pa kasama ang agos mula sa lupa o mula sa mga aksidenteng pagtagas. Dati, piniyagan ng industriya ng nuclear na magtapon ng basura ng walang limitasyon. Hindi hanggang 1,900 at 72 na nailagay ang mga unang kasunduan na nagre-regula ng pagtatapon ng basura. Ang London Dumping Convention ay kasunduang pandaigdig na nagbawal sa pagtatapon ng mataas ang antas na radioaktibong basura sa dagat.
Pinayagan pa rin ang basurang bababa at katamtaman ang antas. Mapanganib pa rin ang nuclear na basura dahil sa radiotoxic at pangmatagalang mga isotope na taglay nito. Itinapon nito ilang daang milya mula sa baybayin ng Cornwall. Ito ay isang bagay na kung nalaman ng publiko, tiyak na magdudulot ng pagkabahaha, ngunit ang ganitong gawain ay hindi masyadong naibalita. Gusto itong baguhin ng Greenpeace. Mula 1,978 lumalabas ang mga nagpoprotesta para harapin ang mga barkong tulad ng GEM. Sa unang pagtutunggali, nabasag ng bariles ang bangka ng Greenpeace na posibleng may nuclear na basura. Sa mga sumunod na taon, ginamit ng mga marinero ang fire hose para punuin ng tubig ang bangka o nagtayo ng hawla sa paligid ng dumping platforms para pigilan ang paglapit ng mga bangka. Hinarap ng Greenpeace ang bawat hamon. Naging sentro ng atensyon ang pagtutunggali sa pagtatapon pero hindi ganung naipamalita ang mas epektibong gawain. Pwedeng sabihin ng mga marinero na sakay ng GEM at iba pang mga barkong ginagamit sa pagtatapon na sumusunod lang sila sa batas. Dahil sa patuloy na pagsisikap baguhin ang London Dumping Convention na ipagbawa ng pagtatapon ng nuclear waste sa mga karagatan. Noong 1980, tatlo hiniling ng mga kasapi ng London Dumping Convention ang moratorium sa pagtatapon ng radioactive waste at nadala ng panel ng eksperto para suliin ang mga dapat gawin. Kahit mababang antas ng nuclear waste, pwedeng makasira sa kalikasan. Ngunit, hindi pa rin ito tuluyang ipinagbawal hanggang noong 1973. Bilang 15. Mahilig sa mga gawaing panlabas, bihasang hiker, retiradong Major General ng Air Force. Ito ang mga titulo tungkol sa buhay ni William Neil McCasland, ininyerong astronautika at dating kumander ng Air Force Research Laboratory. Noong 2007, naitalaga si William sa Pentagon at pinamunuan ang Space Acquisition Section sa opisina ng Secretary ng Air Force. Noong 2009, na-promote siya bilang direktor ng Special Programs sa Defense for Acquisition, Technology and Logistics Office. Sa posisyong ito, hawak niya ang lahat ng pinakasensitibong impormasyon ng Amerika, kabilang ang kaalaman, programa at mga lihim na kakayahan. Sa kanyang serbisyo, si William ay tumanggap ng Bronze Service Star, ilang Oak Leaf Clusters, Small Arms Expert Marksmanship Ribbon, at Joint Meritorious Unit Award. Pagkatapos ng militar, naging direktor ng teknolohiya si William sa Applied Technology Associates. Ang kanyang pinagtatrabahuan ay matatagpuan sa Albuquerque, New Mexico, kung saan siya rin ay naninirahan. Nawala si William mas maaga ngayong taon at isa siya sa 11 siyentipikong misteryo sum nawawala wala kalagitnaan ng 2024. Lahat ng nawawala ay may mataas na antas ng security clearance kaya't lalong nakakabahala ang kanilang pagkawala. Batay sa opisyal na ulat, umalis ang 68 taong gulang mula sa bahay niya sa Albuquerque noong umaga ng Pebrero 27, 2026 at iniwan ang ilang personal na gamit gaya ng salaming degrado, mga wearable device at cellphone. Simula noon, wala nang nakakita sa kanya o nakatanggap ng balita mula sa kanya. Sa parehong araw, naglabas ng Silver Alert ang Bernalillo County Sheriff sa New Mexico para kay William. Ayon sa ulat, hindi alam kung saan siya patungo o ano ang suot niya nang umalis. Sa pagsisiyasat sa bahay, napansin ng mga investigador na may ilang bagay na nawawala. Kabilang ang hiking boots, isang pulang backpack, pitaka, pati na rin ang isang .38 caliber na revolver at ang leather na holster nito. Agad nagsagawa ng paghahanap sa paligid at ang mga bangin at canyon sa paligid ng bahay niya ay masusing hinalugog ng mga helicopter na may infrared camera. Lumipad ang mga team sa gabi para hanapin ang anumang heat signature gamit ang teknolohiya. Ngunit ang init ng tagsibol ay humadlang sa kanilang paghahanap. Nagliwanag ang bundok kaya mahirap malaman kung init ba ay galing sa bato o katawan ng tao. Kahit nagsikap, hindi pa rin natagpuan si William. Pagkalipas ng 8 araw, natagpuan ng mga investigador ang kulay abong US Air Force sweatshirt malapit sa bahay kung saan nawala si William. Pero di pa nakukumpirma ng pamilya kung kanya ito. Ayon sa investigasyon, hindi matukoy ng mga opisyal kung bakit umalis si William o kung may ibang sangkot. Sinuri nila ang ilang oras na surveillance footage pero wala rin silang nakuha. Batay sa opisyal na tala ng pagkawala ni William, nagkaroon siya ng mental fog at hindi pinukoy na kondisyong medical.
Dahil dito, nagbitiw siya sa ilang grupo, karamihan ay may kinalaman sa agham. Kahit posible ang pagbaba ng kakayahan sa pag-iisip, si William pa rin ang pinakamatalinong tao sa silid. Napakahusay din niya. Ang kanyang pagkawala ay tiyak na hindi karaniwan para sa kanya. Simula na yung Abril, iniimbestigahan na ng White House ang mga pagkawala bilang bahagi ng malawakang pagsisiyasat sa mga insidenteng kinasasangkutan ng mga may mataas na clearance na biglang nawawala, na karamihan ay hindi pa nalulutas. Dahil sa isyung medical, nag-aalala ang mga otoridad sa kanyang kaligtasan. Huling nakita si William McCasland sa Quail Run area, bandang 11:11 ng umaga, noong Pebrero 27, patungo sa hindi matukoy na direksyon. Ang 68 taong gulang ay isang Caucasian na lalaki na may asul na mata at puti abong buhok. 5 talampakan at 11 pulgada ang taas niya at nasa 160 libra ang timbang. Kilala rin siyang nagsusuot ng reseta na salamin. Maaaring iparating ang impormasyon tungkol sa kasong ito sa unit ng mga nawawalang tao sa 15054-618-7070. Bilang 14. Inilarawan ng mga bumbero ang eksena sa Kuwait noong 1990, isa na parang impyerno ni Dante na pinatotohanan ng mga litrato mula sa panahong iyon. Mga hanay ng itim na usok ang tumataas sa himpapawid, tinatakpan ng araw, kaya't kapansin-pansing mas mababa ang temperatura sa Kuwait kumpara sa mga kalapit na lugar. Tanging mga kahel na apoy ang nagbigay liwanag sa dilim. Kahit walang sunog, mistulang mga biktima sa pedikulang katatakutan ang mga manggagawa dahil sa langis. Ang mga sunog sa langis sa Kuwait ay kabilang sa pinakamalalaking sakunang ekologikal sa kasaysayan. Pero hindi tulad ng sakuna sa Chernobyl o ng Bagyong Bola, sinadya ang mga sunog sa Kuwait. Nagsimula ang mga sunog matapos ang Gulf War noong 1991. Ilang buwan bago nito, sinalakay ng militar ng Iraq ang Kuwait at sinakop ito sa loob ng 2 araw. Agad kinundena ang pananakop at nagpadala ng alyansang militar na pinamunuan ng Estados Unidos para labanan ito. Noong Pebrero ng 90, pumasok sa Kuwait ang mga puwersang panlupa mula sa koalisyon at mabilis na umatras ang mga tropang Iraqi. Ngunit habang ginagawa nila ito, sinindihan nila ang mga apoy na nag-iwan na nakakatakot na tanawin para sa kanilang mga kalaban na kailangang harapin. Isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit nagsimula ang digmaan ay ang mayamang mga oil field ng Kuwait. Ngayon, sinunog na ang mga oil field na nagbela ng yaman sa bansa. Mahigit 600 oil well ang sinunog at marami pa ang iniwang bukas at pinabayaang magbuga ng langis sa kapaligiran. Tinaniman ng mga mina ang paligid ng mga oil well, kaya mas delikado para sa magtatangkang apulahin ang apoy. Habang sinusubukan ng mga eksperto na suriin ang mga kailangang gawin, tinayaan nila na aabutin ng ilang taon bago maselyuhan ang lahat ng oil well at mapatay ang mga apoy. Ipagpaliban muna ang trabaho para matiyak na ligtas hanggat maaari ang mga oil well para makapagtrabaho ang mga bumbero. Ilang buwan matapos magsimula ang sunog, dumating sa Kuwait ang mga bumbero mula sa iba't ibang bansa. Espesyal silang sinanay at agad nagtrabaho para ayusin ang pinsala. Naapula ang unang apoy sa balon ng langis noong unang bahagi ng Abril. Kinailangan ng mga bumbero na mag-ingat sa langis na pwedeng magdulot ng paso, makapal na usok na mahirap makita ang paligid at lupaing may bandilang palatandaan ng mga minas. Mabagal ang simula ng progreso pero unti-unting naging eksperto ang mga bumbero sa bagong trabahong ito. Nabawasan ng tantiya sa taon ng trabaho. Tinakpan ang huling balon noong Nobyembre 1991. Ilan sa mga pagkasira ay naibalita sa buong mundo. Makikita sa mga larawan ng NASA ang malawak na sunog at mga itim na usok na kumakalat sa desyerto. Mas malaki ang pinsala sa Golpo kung saan langis na katumbas ng di mabilang na mga bariles ang natapon sa tubig. Ibinahagi sa media ang mga larawan ng mga ibon at hayop na hirap sa langis. Gusto ng tao tumulong sa hayop pero kaunti lang ang magagawa para sa mga ibon kapag nabalutan sila ng langis. Ang pagsasara ng mga balon at pag-apula ng apoy ay malaking tagumpay at isa sa pinakamahalagang pangyayaring internasyonal. May mga tagumpay pero nagpatuloy ang pinsalang ekolohikal kahit nakaalis na ang mga bumbero. Bilang 13.
Ang kaso ni Sua Sueher ay kabilang sa maraming pagkawala na kulang sa impormasyon, kaya natigil ang kaso at napilitan ang mga investigador na umasa sa tulong ng publiko na umaasa rin sa mga impormasyong ibinibigay. Ang kaso ni Poor gayunpaman ay naglalaman lamang ng mga pangunahing impormasyon. Hindi masyadong alam ang tungkol sa kanyang pinagmulan o personal na buhay. Ang publiko ay binigyan lang ng simpleng paglalarawan ng nawawalang babae at tala ng mga pangyayaring nauwi sa pagkawala niya. Pero ang kakulangan ng impormasyon ay hindi ibig sabihin na hindi na siya nawawala o dapat baliwalain ang kaso niya. Noong ika-12 ng Marso, 2002 huling nakita si Poor na 22 taong gulang noon sa Minneapolis, Minnesota. Hindi tiyak kung anong mga pangyayari ang dahilan kung bakit siya naroon sa lugar na iyon o kung residente siya roon, ngunit dito siya nawala at mula noon ay hindi na muling nakita o narinig pa. Isang linggo matapos siyang iulat na nawawala, natagpuan ng inabandona niyang sasakyan na walang deskripsyon. Hindi sinabi kung saan o paano nahanap ang sasakyan pero wala roon ang nawawalang babae. Ang pagkakatuklas sa sasakyan ang huling bahagi ng kaso ni Poor na patuloy iniimbestigahan ng Brooklyn Center Police Department at umaasa sa mga lead. Hindi matukoy ng mga investigador ang suot niya nang mawala siya. Siya ay 46 na taong gulang na ngayon at nawawala na ng 24 na taon. Inilarawan siyang asyano, may itim na buhok at kayumangging mata nang siya'y mawala. Siya ay may taas na 4 na talampakan at 9 na pulgada hanggang 4 na talampakan at 11 pulgada at may bigat na nasa pagitan ng 100 at 10 at 120 na libra. Sinasabi may tattoo siyang asul na eyeliner sa kanyang ibabang talukap ng mata at ang kanyang buhok ay bahagyang mas mahaba sa balikat noong panahong iyon. Ang impormasyon tungkol sa kanyang pagkawala at kinaroroonan ay maaaring ipagbigay alam sa Brooklyn Center Police Department sa numerong 76356 Siyam 3333. Noong Mayo, 1,945 isang litratista ang kumuha ng serya ng mga larawan ng mga tropang Amerikano na nagsusuri ng mahahalagang likhang sining na itinago ng walang formalidad. Kung titingnan mag-isa, maaring magbukang simula ito ng paghahanda para sa isang art exhibit. Ngunit ang mga larawang ito ay nadodokumento ng pinakaibabaw lamang ng isa sa pinakamalalaking krimen sa sining sa kasaysayan. Ang mga lalaki sa larawan ay mula sa ika-100 at unang Airborne Division. Pagkatapos ng D-Day, umabante ang dibisyon papuntang Bavaria sa hangganan ng Germany at Austria. Sa isang kuweba sa bundok malapit sa Königssee, natagpuan nila ang mga labi ng koleksyon ng isani ng isang mataas na opisyal ng pamahalaang Aleman. Si Hermann Göring ang ikalawang pinakamakapangyarihan sa Germany noong World War II. Isa sa mga unang ginawa niya matapos makamit ang kapangyarihan ay ang paglikha ng lihim na pulisya na siyang gumawa ng mga kalupitan laban sa mga kalaban sa politika ng kanyang partido. Kalaunan, naging komander siya ng German Air Force. Pagkatapos ng digmaan, natulan si Göring ng mga krimen sa digmaan at laban sa sangkatauhan sa Nuremberg Trials. Hindi ang pagnanakaw ng likhang sining ang pinakamalala niyang krimen, pero sumasalamin ito sa pagsubok ng kanyang partido na kontrolin ang kasaysayan at magbukhang nakakataas sa kultura. Ito ang unang hakbang sa pag-atake sa mga komunidad na itinuturing na hindi kanais-nais, lalo na ang mga Hudyo sa Alemanya at sinakop na lugar. Mula 1,933 ninakaw ang mga likhang sining at mahahalagang bagay mula sa mga pamilyang Hudyo. Minsan, basta kinumpis ka ang mga ito. Minsan din, napilitang ipalit sitasyon ng mga pamilyang Hudyo ang kanilang likhang sining. Maraming likhang sining ang sinira, lalo na ang mga moderno, ngunit ang iba ay kinuha at itinago ng matataas na opisyal ng Aleman. Si Göring ang pangunahing nakinabang sa pandarambong na ito. Sa loob ng isang dekada, nakakuha siya ng hindi mabilang na mga ninakaw na likhang sining mula sa iba't ibang panig ng Europa. Nung digmaan, malaya siyang pumunta sa mga museo sa nasakop na lugar at piliin ang likhang sining na gusto niya. Itinago ang karamihan nito sa kanyang ari-arian sa Karen Hall. Sobrang dami ng koleksyon kaya maraming gamit ang pinagpatong-patong at hindi na ipakita. Sa kabila ng laki ng koleksyon, masinop na itinala ni Göring kung saan nagbula ang bawat piraso niya. Minsan, pati kung aling mga pamilya ito ninakaw. Nang naging malinaw na hindi pumapabor sa kanya ang takbo ng digmaan, gumawa ng matinding desisyon si Göring para mailayo ang kanyang koleksyon ng sining sa kamay ng mga alyado. Ipinabalot ang koleksyon at ipinadala sa pamamagitan ng tren papuntang Bavaria. Ang ilan ay iniwan sa mga bago ng tren na ginamit sa pagdadala sa mga ito, habang ang iba naman ay itinago sa isang kuweba.
Libu-libong ninakaw ng mga pintura kasama ang gawa ni na Rubens, Rembrandt, pati mga estatwa at iba pang sining ay kabilang sa koleksyon. Pagkatapos maalis ang karamihan sa mga kayamanan, ipinasira ni Goering ang Karen Hall bago marating ng mga puwersang Sobyet ang estado. May ilan sa mga piraso sa ninakaw niyang koleksyon ang naiwan sa gusali nang wasakin ito at nanatili sa guho pagdating ng mga puwersang Sobyet. Maraming likhang sining ang tubuyang nasira. Pagkatuklas ng taguan sa Bavaria, sinimula ng pagbabalik ng mga likhang sining sa tamang may-ari. Patuloy pa rin ang trabahong iyon tulad ng karamihan sa mga likhang sining na ninakaw noong mga dekada 30 at kurante madalas ring mahirap matukoy ang tunay na may-ari, lalo na't maraming pamilya ang nalipol noong digmaan. Bilang 11. Si Hattis Trubichulu ay ipinanganak sa Turkey noong 1977 at lumipat sa Canada kasama ang kanyang pamilya noong 1973. Nagpakasal siya sa murang edad, ngunit agad ding nauwi sa hiwalayan ang kasal na iyon. Nag-asawa siya muli makalipas ang ilang taon, ngunit hindi rin natagal ang relasyong iyon. Hindi siya napigilan ng mga nabigong relasyon sa paghahanap ng pag-ibig. Noong 2008 sa Christmas party, doon siya na in love kay Riza Cosa, 29 na noon lang niya nakilala. Agad silang naging magkasintahan at ilang beses bumisita si Hattis kay Riza sa New York sa mga sumunod na buwan. Nang mag-engage sila, nalaman na kasal pa si Riza sa Amerikanang si Winsome Angela Perez. Pero sinabi kay Hattis na nagpapadiborsyo na sila. Hindi tiyak kung totoo ito. Noong 2000 nawala ang 32 taong gulang habang papunta sa New York para bisitahin ang kanyang long-distance na nobyo na taga-Turkey. Umalis si Hattis mula sa bahay ng kanyang pamilya sa Toronto, Canada noong ika-13 ng Hunyo, balak makipagkita kay Riza at magpalipas ng ilang araw kasama siya. Huling namataan si Hattis na sakay ng kanyang brown na 2007 Toyota Corolla sa Bloor Street West at Lansdowne Avenue, Toronto. Hindi na siya bumalik sa Canada at hindi na rin siya muling nabalitaan mula noon. Ilang araw matapos siyang umalis, noong Hunyo 21, naiulat ang isang abandonadong sasakyan sa John F. Kennedy International Airport sa New York City. Toyota Corolla ang sasakyan na may plaka ng Ontario. Pagmamayari ito ng nawawalang babae, kaya agad na inimbestigahan ng mga otoridad nang maiulat siyang nawawala. Sinuri nila ang bank account, cellphone records at Facebook, pero wala nang naging aktibidad sa mga ito mula nang siya ay mawala. Nalaman ding may biniling airline ticket pa Turkey sa pangalan niya noong araw ding natagpuan ang kotse sa airport. Pero ang nawawalang babae ay hindi sumakay sa flight na yon o iba pa, at walang tala ng pagpasok niya sa Turkey. Si Riza, imigranteng welder mula Turkey sa isang pabrika ng bakal sa Long Island, ay umalis ng Estados Unidos noong Hulyo 30, ilang sandali matapos siyang mawala. Pauwi siya sa sarili niyang bansa gamit one-way ticket. Nawala rin ang asawa niyang si Angela noong ding panahon. Natagpuan din ang sasakyan ni Angela sa parehong paliparan kung saan iniwan ni Hattis ang kanyang sasakyan 4 na buwan matapos umalis ang asawa niya papuntang Turkey. Kalaunan, natagpuan siya sa masamang kalagayan kaya idineklarang person of interest si Riza Cosa sa pagkawala niya at ni Hattis at malakas ang hinalang may foul play. Ngunit ang posibleng suspect ay pumanaw na. Hindi naniniwala ang mga investigador na umalis si Hattis sa New York, ngunit kulang ang palatandaan kung saan siya napunta. Nananatiling hindi nalulutas ang pagkawala niya at itinuturing na nawawala at nanganganib. Inilarawan siya bilang Caucasian na babae na may shoulder-length na itim na buhok at kayumangging mata. 5 talampakan 1 pulgada ang taas niya at 130 libra ang bigat. May maliit siyang peklat sa kaliwang pisingi at huling nakita na nakaputing pantalon, puting dress shirt at itim na mataas na takong. Ang impormasyon tungkol sa pagkawala ni Hattis ay maaaring ipagbigay-alam sa Toronto Police Missing Person Unit sa numerong 416-808-711. Maaari ring ibahagi ang mga tip online sa 222tips.com o sa Facebook page ng Toronto Police Service. Numero 10. Noong 1931 nilitis sa korte ang isa sa pinakanotoryosong gangster sa kasaysayan ng US. Hindi ito dahil sa alinman sa mga mararahas na krimen na kilala siyang ginawa o kahit sa pagpupuslit ng alak noong panahon ng Prohibition. Ito ay dahil sa pag-iwas sa pagbabayad ng buwis.
Ang mga larawan mula sa paglilitis kay Al Capone ay naging iconic sa kasaysayan ng Amerika. Ngunit ang isa ay parang nakakatawa kung wala ang konteksto. Noong 1931 kilala na si Capone bilang isa sa pinakamapanganib sa Chicago. 6 na taon bago na-promote siya bilang pinuno ng Colosimo Mob matapos magretiro si John Torrio. Pangunahing negosyo ng grupo ang paggawa at pamamahagi ng beer at alak noong bawal pa itong ibenta. Isa itong negosyong malaki ang kita at marami silang kailangang haraping kompetisyon. Hinarap ni Capone ang kompetisyon ng marahas. Hindi lang siya ang gumagawa ng krimen, pero ang kalupitan ni Capone at ng grupo niya ang nagpanatanghi sa kanya. Sangkot din si Capone sa ilegal na sugal at inuugnay bilang may-ari ng hindi bababa sa isang bahay sugalan. Pero kahit nakilala na ang mga krimen ni Capone, mahirap pa ring ipakulong siya dahil dito. Mysterious song nawawala o namamatay ang mga saksi. Ang mga nakaligtas naman ay biglang hindi na maalala ang mga detalye. Nawawala ang ebidensya kaya imposible para sa prosekusyon na buuin ang kaso. Ginagawa ng gobyerno ang lahat para maipakulong ang mapanganib na kriminal na ito. Noong 1929, inimbestigahan ng Special Intelligence Unit ng US Treasury ang kinikita ni Capone. Namuhay ng maranya si Capone gumagastos ng daan-daang dolyars sa mga panyo, nakatumbas ng libo-libong dolyars sa halaga ngayon. Hindi man napatunayan na illegal ang pera niya, napatunayan namang hindi siya nagbayad ng buwis. Noong 1931 tinangka ng prosekusyon sa paglilitis kay Capone, napatunayan ang kinagmulan ng kanyang yaman gamit ang dating mga kahera sa pasugalan at mga tauhan ng bangko bilang mga saksi laban sa kanya. Ang depensa ay nakabatay sa pagpapakitang si Capone ay masamang sugarol at naubos ang lahat ng pera niya sa karera ng kabayo. Kung hindi kilalang tao ang nililitis, malamang ay hindi ito nakakuha ng malaking atensyon. Ngunit ang pangalan ni Al Capone ang dahilan kung bakit naging interesado ang mga mamamahayag at mga litratista sa kaso. Maraming litrato ang kinunan habang isinasagawa ang paglilitis. Si Capone ay walang problema sa pagpapalitrato. Humaharap pa siya sa kamera at minsan numingiti. Pero may mga kasamahan siyang hindi ganon kasabik. Isa sa pinaka-iconic na larawan ng paglilitis ay ang mga bangko para sa publiko. Mga hilera ng kalalakihan ang nakaupo, tinatakpan ang kanilang mga mukha mula sa kamera. Ang mga lalaking ito ay mga miyembro ng sindikato na dumating upang suportahan si Capone. Ayaw nilang may pangmatagalang ebidensya ng kaugnayan nila. Ipinapakita ng mga larawan sa paglilitis ang pagkakaiba ng mga gangster tulad ni Capone na kumpiyansang hindi siya mapapanagot at ng mundo ng krimen kung saan gustong manatiling tago ng karamihan sa mga kriminal. Matapos ang huling minutong pagpapalit ng hurado, napatunay ang nagkasala si Capone sa 6 lamang sa 23 kasong isinampa laban sa kanya at sapat na ito upang bigyan siya ng 11 taong pagkakakulong. Ngunit pinalaya rin siya makalipas ang 8 taon dahil sa kalagayan ng kanyang kalusugan. Bilang siyam, hindi gaanong kilala ng publiko ang pinagmulan at personal na buhay ni Chastity Reed. Ipinanganak siya noong ika-22 ng Agosto, 1978 at nanirahan sa Little Rock, Arkansas noong 2002. Isa siyang labis na minamahal na miyembro ng kanilang pamilya at malapit siya sa kanyang mga pinsan. Minsan siyang tinatawag na puton ng kanyang mga kaibigan at pamilya bilang palayaw. Sinabi ring may medical siyang kondisyon pero hindi tinukoy kung ano ito. Nagsimumula ang kwento ni Chastity noong Oktubre 26, 2002 nang tumawag siya sa kamag-anak mula sa Greenwood, Mississippi. Sinabi niya sa kamag-anak na nasa Greenwood siya at pupunta ng Scuba, Mississippi. Sabi niya, maaring dumaan muna siya sa Meridian bago mag-scuba. Plano ni Chastity bisitahin ang ilang pinsan niya roon, pero matapos ang tawag na ito, parang di na siya makikita o maririnig muli. Ang 24 anyos ay nawala habang naglalakbay sakay ng Turkesa 1,900 at 78 Ford Contour na may 4 na pinto. Hindi sigurado kung nakarating siya sa bahay ng pinsan kaya mahirap matukoy kung saan dapat maghanap. Maaring nawala siya sa pagitan ng Greenwood at Meridian o sa pagitan ng Meridian at Scuba. Baka nawala siya pa uwi sa bahay nila sa Little Rock. Walang sinuman sa alinman sa mga lugar na ito ang nagkaroon ng kontak sa kanya o naiulat na nakakita kay Chastity o sa kanyang sasakyan. Hinagilap ng mga awtoridad ang paligid at ruta ng dalaga, ngunit wala pa rin silang palatandaan kung nasaan siya.
Hindi na nakita ang kanyang sasakyang may plakang Arkansas mula nang mawala siya. Hindi pa rin nalulutas ang kaso at siya ay nakalista bilang nawawala at nangangganib. Walang pinangalan ang suspect sa kanyang pagkawala at wala ring naiulat na sightings o lead hanggang sa taong 2026. Si Chastity, 47 anyos, ay kilala sa kondisyong medikal at gumagamit ng palayaw na puton bilang apelido. Inilarawan siya bilang isang babaeng African-American na may itim na buhok at kayumangging mga mata at siya ay may taas na 5 talampakan at 7 pulgada at may timbang na humigit kumulang 320 na libra. Butas ang magkabilang tainga niya at nung nawala siya, suot niya ang berdeng stretch na pantalon at puting kamiseta. Ang ahensiyang nagsisiyasat ay kinikilala bilang tanggapan ng sheriff ng Kemper County at maaari silang tawagan sa 601-753-2255. Numero 8. Sa simula ng ika-20 siglo, lalong naging alanganin ang balanse ng kapangyarihan sa Europa. Relatibong mapayapa ang kontinente mula nung matapos ang digmaang Napoleonic, 1 siglo na ang nakalipas. Ngunit habang lumalaki ang mga imperyo, nagkumpetensya ang mga bansang Europeo laban sa isa't isa sa pandaigdigang larangan. Ginawa ang mga depensibong kasunduan para mapanatili ang kapayapaan pero naging dahilan din ito na kapag may nagdeklara ng digmaan, nadadamay ang buong kontinente. Habang tumataas ang tensyon, nagkitaan magpinsan para pag-usapan ang kapayapaan ng kanilang mga bansa. Nauwi sa magkalabang panig sa unang digmaang pandaigdig sina Tsar Nicholas II ng Rusya at Kaiser Wilhelm II ng Alemanya. Ngunit sa mga dekada bago nagsimula ang digmaan, magkaibigan silang mabuti. Si Nicholas ay kasal sa pinsang buo ni Wilhelm at mas malayo magkamag-anak sa dugo, pero tinuturing nilang magpinsan ang isa't isa at tinatawag ang isa't isa na Willie at Nicky. Sa kabila ng kanilang malapit na relasyon, wala silang kasunduang depensiba. Noong 1905 nagkita ang dalawang monarko para subukang baguhin iyon. Noong Hulyo 24, nagkita ang dalawa sa deck ng barkong Alemano Berlin sa baybayin ng Finland. Dinala ni Wilhelm si Nicholas sa inspeksyon ng barko at nagpa-picture kasama ang mga marinero. Pero ang pinaka-importanteng bahagi ng pagpupulong ay ang paglagda sa kasunduan ng Björk. Depensibong alyansa ang kasunduan. Kung may umatake sa isa sa dalawang bansa sa Europa, tutulong ang isa sa kanila. Si Wilhelm ang nagpilit magdagdag ng sa Europa. Kung alin man sa dalawang bansa ay inatake sa Africa o Asia, hindi obligadong tumulong ang isa sa depensa. Ang mga salitang iyon ay nagdulot ng alitan kay Kaiser sa sariling gobyerno dahil nais nila ng tulong ng Russia laban sa Britain sa Asia at sa France sa Africa. Pero naisip ni Kaiser na madadala lang sila nito sa isang digmaang hindi naman nila kailangang labanan. Walang sinuman sa dalawang monarko ang nakatanggap ng suporta mula sa kanilang gobyerno para sa kasunduan at hindi ito kailanman naaprubahan. Pero hindi yun naging hadlang para magkita silang muli sa hinaharap. 2 taon ang lumipas, nagkita sila sa isang bayan sa baybayin ng Baltic sa Alemanya at ito ay isang pagkikitang lubang na isa publiko kung saan maraming litratista mula sa media ang kumuha ng mga larawan ng dalawang monarko. Nagpalitrato sila suot ang uniforme ng militar na isa't isa bilang simbolo ng diplomasya. Ang Tsar ay nakasuot ng uniforme ng isang koronel ng Prussian Dragoons habang ang Kaiser ay nakasuot ng uniforme ng isang koronel ng Cossack. Sa pagkakataong ito, walang formal na paglagda ng anumang kasunduan, bagamat sila ay nanumpa ng isang kasunduan ng walang hanggang pagkakaibigan. Sinumang nakasaksi sa mga pangyayari noong araw na yon ay hindi kailanman mag-aakala na ang dalawang lalaki ay magiging magkalaban sa isang digmaan, makalipas lamang ang ilang taon. Noong 1902 taon matapos ang naunang pagpupulong, muling nagtagpo ang dalawang monarko at imperial na pamilya ng Rusya. Bagamat hindi gaanong naibalita, mas maraming larawan ang kuha ni Kaiser, Nicholas at mga anak nito. Bago sumiklab ang unang digmaang pandaigdig, nagpalitan ng mga telegrama sina Nicholas at Wilhelm para pigilan ang pagsiklab ng labanan sa pagitan ng kanilang dalawang bansa. Walang kasunduang depensibo sa pagitan nila, pero may kasunduan ang Rusya sa Pransya at matagal na ring tagapagtanggol ng Serbia. May mga kasunduan ang Alemanya sa Austria-Hungary at naghanda para sa digmaan upang ipagtanggol ang kaalyado. Sa kabila ng pagsisikap ng dalawang monarko na pigilan ang labanan, nagmobilisa ang mga tropa at idineklara ng Alemanya ang digmaan laban sa Rusya ilang araw matapos ang huling telegrama. Bilang 7. Si Tot Tren Harriman ay nagkaroon ng kahanga-hangang buhay. May ugat siya sa Vietnam kung saan siya ipinanganak noong Pebrero ng 1944.
Lumaki siya sa katimugang bahagi ng bansa sa Tay Ninh, isang lungsod sa labas ng Saigon. Ang kanilang tahanan ay nasa tabing ilog ng Saigon River, isang tanawin na nagbigay sa kanya ng pagkahilig sa pamumuhay malapit sa tubig paglaon sa buhay. Noong siya ay 22 taong gulang, isinilang niya ang kanyang panganay na anak na lalaki, si Min. Kalaunan noong taon na iyon, namatayan siya ng asawa dahil sa digmaang Vietnam. Pagkalipas ng 2 taon, noong 1968 at 68 nakilala niya si Clinton Harriman, isang Amerikanong sundalo at opisyal ng US Merchant Marine. Nagkainlaban sina Clinton at ng una silang magkita at nagpakasal sa tradisyonal na seremonyang Vietnamese. Magkasamas nilang itinayo ang isang bahay sa kanayunan ng Tay Ninh kung saan nagkaroon sila ng anak na babae na pinangalan ng Thu Hong. Dahil sa digmaan, kinailangang magplano ng mag-asawa kung paano mailigtas ang bata dahil sa lahi nitong Vietnamese at Amerikano na naglalagay sa kanya sa panganib. Dahil dito, napilitan ng pamilya na lumipat ng tirahan kabilang ang baybayin ng Casco Bay sa Maine at mababaw na bahagi ng Gulf of Mexico, pinanatili ang pamumuhay malapit sa tubig at namuhay ng masaya. Nagboluntaryo si Todd bilang Vietnamese translator sa mga ospital ng refugee. Maayos ang kanyang kabuhayan at plano niyang bumili ng ari-arian sa Texas para maging landlord at mapalapit sa kanyang anak at mga apo. Ang bahay na tinitingnan niya ay magbibigay muli ng magandang tanawin ng karagatan. Nasasabik siya na lumipat sa isang lugar kung saan maaari siyang muling makasama ang kanyang pamilya at inaabangan niya ang pagkakataong makakilala ng mga bagong tao. Nanggangarap siyang turuan ang ating mga apo kung paano mangisda at maghahanap siya ng paraan para makatulong sa komunidad ng mga Vietnamese sa bago niyang lungsod. Pero wala nang pagkakataon si Tad. Noong tag-init ng 2001, ang 57 taong gulang na si Tat ay nagplano ng ruta mula League City matapos bisitahin ang anak niya patungong Corpus Christi, Texas para maghanap ng bibilhing ari-arian. Plano niyang dumaan sa Highway 35, isang rutang may magandang tanawin para maghanap ng mga bahay na maaari niyang bilhin. Umalis siya sa bahay ng anak niya bandang alas 5 ng umaga noong Hulyo 12, 2001 sakay ng Rose Quartz. 1,975 Lincoln Continental na may plakang Totsi mula Florida. Ang kotse ay may maliit na parisukat na sticker sa likurang bumper na may nakasulat na PJC at may Navy SEAL na emblem sa harapan. Mga 8:30 ng umaga, 3 oras at kalahati matapos umalis si Tot, tinawagan siya ng isa niyang kaibigan sa cellphone. Apat na ulit itong tumunog bago mapunta sa voicemail, hudyat na naka-on ang device. Pagsapit ng 10:30, tinuwagan siyang muli ng kaibigan pero diretsyo na sa voicemail, senyales na naka-off na ang aparato. Kinagabihan, nag-alala na ang pamilya at mga kaibigan niya dahil wala pa ring balita mula sa kanya. Tinawagan ng anak ang lugar na tutuluyan sana ng ina pero nalaman nilang hindi dumating si Tot doon. Kinabukasan, iniulat sa pulisya na nawawala ang babae. Malawak ang naging paghahanap mula League City hanggang Corpus Christi, ngunit wala pa ring natagpo ang palatandaan sa pagkawala ni Tot. Hindi rin natagpuan ang Lincoln at nananatiling misteryosong nawawala tulad ni Tot. May ilang pira-pirasong impormasyon lamang tungkol sa pagkawala na lumitaw sa paglipas ng mga taon, ngunit wala sa mga ito ang nabigay ng anumang resulta. May ilang hindi kumpirmadong ulat na nakita si Tot mula Texas hanggang Florida. May mga saksi na nag-ulat na nakita siyang kasama ang di kilalang African-American na lalaki. Inilarawan siya bilang payat at tinatayan na sa mga 20 anyos noong panahong yun. Nakita siyang nagmamaneho sa Houston nung araw na nawala si Todd at posibleng suspect sa kaso. Ayon sa League City Police Department, pinaghihinalaan nilang may kagagawan ang iba. Si Todd Trent Harriman ay babaeng Asyano na may itim na buhok, na may uban at kayumangging mata. May lahing Vietnamese siya at may mga peklat sa tiyan, isa mula C-section, isa mula hysterectomy. Kilala rin siyang nagsusuot ng salamin. Nang siya ay mawala, kilala siyang may 7 gintong pulseras sa kaliwang pulso, kwintas na may diamanteng palawit, kamiseta, shorts at sandalyas. Ang impormasyon tungkol sa kanyang pangkawala ay maaaring ipagbigay alam sa League City Police Department sa numerong 281-332-2566. Numero 6. Marami sa mga larawan ng Spanish flu pandemic ay nakakakilabot at malinaw na nagpapakita ng realidad ng trahedya. Minsan, di agad nakikita ang madilim na konteksto sa likod ng larawan. Kuha ang larawang ito sa Portsmouth Square, pinakamatandang pampublikong parke sa San Francisco.
Imbes na maging lugar ng paglilibang, naging lugar ng trabaho ito noon pandemya kung saan nagtipon ang korte ng pulisya para matutukan ang kriminal na aktibidad sa San Francisco. Nang tumama ang Spanish flu sa San Francisco, agad kumilos ang lungsod. Batay sa ulat ng pahayagan noon, natuklasan ang unang kaso ng sakit noong Setyembre 23, 1918 matapos bumalik mula Chicago ang isang lalaki. Mabilis na kumilos ang mga doktor at agad na naglabas ng utos na i-quarantine ang lalaki. Ngunit kumalat na ang sakit bago pa maisagawa ang utos at hindi nagtagal ay biglang dumami ang mga kaso. Sa isang linggo, lampas 2,000 na ang nahawa ng sakit. Agad na ipinatupad ang mga hakbang para kontrolin ang binang ng kaso. Kilala na natin ang karamihan sa mga hakbang na yon dahil sa pandemya ng COVID-19. Pinayuhang iwasan ng mga residente ang streetcar tuwing rush hour at pampublikong lugar. Isinara ang sayawan at sinehan. Ang pinakakapansin-pansing hakbang na makikita sa mga larawan noong panahon na iyon ay ang paggamit ng mga medical na mask na gawa sa gasa. Noong una, hinihikayat lang magsuot ng mask ang mga mamamayan. Hindi magtagal at naging sapilitan na ang pagsusuot ng mask. At sa loob ng halos isang buwan, ang araw-araw na buhay ng karamihan sa mga mamamayan ay nangangailangan ng pagsusuot ng mask. Gaya sa makabagong panahon, itinuturing na mahalaga ang pag-iwas sa mga pampublikong pagtitipon. Totoo ito lalo na sa mga gusali kung saan dikit-dikit ang mga tao. Sa makabagong panahon, kadalasan itong nangangahulugan ng pagtatrabaho mula sa bahay at pagtitipon sa mga online na espasyo. Noong 1918, hindi ito posible. Isa ang korte ng pulisya sa mga lugar na dapat magpatuloy ang operasyon kahit nagsara ang ibang bahagi ng lungsod. Bukod sa mga karaniwang krimen na nangyayari, ang kautusan sa pagsusuot ng mask ay nangangahulugan na may isa pang batas na kailangang bantayan ng pulisya. Nung simula ng pandemya, karamihan ay handang magsuot ng mask. Hindi ibig sabihin na lagi nilang naalala magsuot. May ilan ding tumutol sa kautusan at inakalang labag ito sa konstitusyon. Noong ika-27 ng Oktubre lamang, 110 tao ang inaresto dahil sa hindi tamang pagsusuot ng kanilang mga mask. Sabi ng hepe ng pulisya, kapag maraming maaaresto, mauubos ang espasyo sa selda. Kadalasan pinagmumulta ng $5 ang mga lumalabag. Ang iba, lalo na paulit-ulit na lumabag, ay nasentensiyahan ng maikling pagkakakulong. Dahil nadagdagan ng presyon sa mga tagapagpatupad ng batas, napakahalagang manatiling bukas ang mga hukuman at naging mahalagang bahagi rito ang hukuman sa bukas na espasyo sa Portsmouth Square. Ipinapakita ng iba pang mga larawan mula sa panahong iyon ang mga kakaibang eksena na sa totoo ay mga tao na sinusubukang harapin ang pinakamasahol na pandemya na naranasan nila. Isa sa mga larawan ay nagpapakita ng isang grupo ng mga tao na nakatayo o nakaluhod sa hagdanan ng isang gusali, lahat sila ay nakatalikod sa kamera. Nagtipon ang kongregasyon ng Katedral ng Santa Maria ng pag-aakyat para sa misa at panalangin. Nakatulong ang mga unang hakbang na pabagalin ang pagkalat ng sakit. Maaga masyado inalis ng San Francisco ang mga hakbang. Hindi nagtagal matapos alisin ang mga hakbang, kinailangan ding ipatupad muli ang mga ito dahil muling tumaas ang mga kaso. Pagtapos ng pandemya, halos 45,000 sa San Francisco ang nagkasakit at mahigit 3,000 ang namatay. Isa ito sa pinakamalubhang tinamaan na lungsod sa bansa. Numero 5. Nasa gitna ng mga kapatid si Immaculada Maria Basil, isang katutubong Canadian na anak niya Patricia at Samuel. May 3 siyang kapatid na lalaki, sina Nick, Peter at Travis, at 3 ring kapatid na babae, sina Crystal, Ida at Samantha. Ayon sa mga mahal sa buhay, si Immaculada, na madalas tawagin bilang Maki, ay mas malapit sa 2 niyang nakababatang kapatid na sina Crystal at Ida na naglarawan sa kanya bilang isang maalaga. Tumutulong siya sa abot ng kanyang makakaya kapag may humihingi ng tulong sa kanya. Ipinanganak si Maki noong Desyembre 8, 1985 petsa ng kapistahan ng Imakuladang Paglilihi sa Simbahang Katoliko Romano na naging inspirasyon sa kanyang pangalan. Lumaki siya sa foster care kasama ang mga nakababatang kapatid na babae kaya naging matibay ang kanilang samahan. Inilarawan siya ng mga mahal sa buhay niya bilang introvert, bihirang mag-party, hindi umiinom o gumagamit ng bawal na gamot at mas gusto niya magstay sa bahay para maglinis, magdekorasyon, mag-online at maglaan ng oras sa anak niyang lalaki.
Dahil sa kanyang pagiging introvert at maingat na pagkatao, naguluhan ang kanyang pamilya nang malaman nilang noong 2013 lumabas siya mag-isa para dumalo sa isang party, isang pangyayaring hindi nila inaasahang magiging tagpo ng kanyang pagkawala. Noong Hunyo 13, umalis si Mackie sa bahay nila papuntang Tachi Reserve para sa house party. Hindi alam ng publiko ang lahat ng dumalo noon gabing iyon. 2 tao lang ang pinangalanan. Isa sa mga taong iyon ay si Keith, ang pinsan ni Mackie na nakasama niya noong gabing iyon. Ayon sa ulat, nakita rin siya na kasama ang isang lalaking nagngangalang Victor na kilala rin ng kanilang pamilya. Hating gabi ng Hunyo, 14 umalis si Mackie kasama sina Victor at Keith mula sa party papuntang Kubo malapit sa Kushe para kunin ang pulang lata. Sabay silang sumakay sa puti at asul na truck at sa biyahe sa hindi malamang mga pangyayari, naganap ang pagkawala ni Immaculata Basil. Ito na ang huling beses na may nakakita sa kanya o may narinig mismo mula sa kanya. Ayon sa ulat, nakita si Victor sa Tachi matapos ang 10 oras na basang-basa ang damit hanggang dibdib. Hindi sinagot ni Mackie ang tawag ng kanyang kapatid noong araw na iyon. At makalipas ang 3 araw, matapos ang ilang tawag sa iba't ibang taong nakakakilala sa kanya, iniulat ng pamilya sa RCMP na nawawala ang inang may isang anak. Habang iniimbestigahan ang kaso, tinanong ng RCMP sina Kit at Victor na nagsabing nasangkot sila sa aksidente habang naglalakbay sa Leo Creek Forest Service Road. Pinagtibay ang kwento dahil may mga piraso ng track na nakita malapit sa isang puno sa lugar. Si Mackie Ra ay nahiwalay sa kanila matapos ang insidente. Isinailalim sa polygraph at forensic analysis ang 2 lalaki. Walang kahina-hina lang natagpuan at parehong naging kooperatibo ang dalawa. Nag-search operation ang RCMP 1 linggo matapos i-report ang pagkawala ng babae. Sinuyod nila ang lupa at himpapawid gamit ang asong taga-subaybay pero wala silang nakita. Nang mawala siya, suot ni Immaculate ang gray na yoga pants, puting sapatos at itim na hoodie na may larawan ng dahon ng maple sa harap. May dala siyang dark blue na iPod Shuffle at puting earphones. Walang narecover na gamit mula sa lugar ng pagkawala niya. Nang kumalat ang balita, may ilang lumapit at nagsabing nakita nila siya. Nawala si Immaculate sa lugar na bahagi ng Highway of Tears. Ang kaso ay kasunod ng pagkawala ng pinsang si Bonnie Marie Joseph na nawala rin sa parehong paraan ilang taon na ang nakalipas. Inilarawan si Immaculate na may katamtamang haba ng itim na buhok at kayumangging mga mata. Siya ay may taas na 5 talampakan at 5 pulgada at may bigat na humigit kumulang 125 libra. Ang impormasyon tungkol sa kanyang pagkawala o kinaroroonan ay maaaring ipagbigay alam sa Fort St. James RCMP sa numerong 250-68-2-6. Numero 4. Sa unang tingin, ang isang lumang larawan ng mga tambak ng cobblestone sa isang abalang kalsada ay maaaring magmukhang kuha mula sa isang konstruksyon. Ngunit kapag tiningnan ng mabuti, makikita na ang mga gulong na nakapwesto sa harap ng mga bato ay hindi nakakabit sa mga kariton. Sila ang base ng mga kanyo na itinutok sa mga siwang sa tambak ng bato. Isa ito sa maraming barikada na itinayo sa mga kalsada ng Paris noong tagsibo ng 1800 at 71 matapos sakupin ng revolusyonaryong pamahalaan ang lungsod. Ang Commune ng Paris ay nabuo pagkatapos ng digma ang Franco-Prussian. Natalo ng hilagang Aleman na konfederasyon ang hukbo ni Emperador Napoleon ang ikatlo. Kinuha ng pambansang gwardiya ng Pransya ang kontrol sa Paris sa mga mahuling buwan ng digmaan at sinubukang magtagal, ngunit kalaunan ay napilitang sumuko. Pinayagan silang magpanatili ng sandata habang gumagawa ng kasunduang pangkapayapaan ang dalawang bansa. Pagsapit ng katapusan ng Enero, 1871 tapos na ang digmaan, ngunit ramdam pa rin ang epekto nito sa Paris. Natiis ng mamamayan ang matagal na pagkubkob. Marami ang nagsangla ng gamit sa bahay para matustusan ang sarili sa gitna ng labanan at nahirapan sila. Samantala, nagsimulang magkaroon ng kapangyarihang pampolitika ang pambansang gwardiya sa Paris. Kaya nang subukan ng pambansang hukbo, alisin ang mga kanyon ng Paris noong Marso 18 nagsimula ang revolusyon. Lumaban ang pambansang gwardiya sa hukbo hanggang umatras ito mula sa Paris. Lumipat sa Versailles ang pamahalaan Pranses at nagsimulang magtatag ng sariling pamahalaan ang mga taga-Paris. Kontrobersyal pa rin at patuloy na naghahati ng opinyon ang Paris Commune sa Pransya ngayon.
Itinuring ni Karl Marx ang revolusyon bilang huwaran at maraming komunistang at sosyalistang pamahalaan ang ipinangalan sa Paris Commune bilang parangal. May feministang grupo na nakitang may feministang katangian ang revolusyon habang inangkin naman ito ng mga anarkista. Binububuo ang Paris Commune ng lahat ng tao sa Paris na bumuo ng iba't ibang grupong pampulitika at club. May ilan sa mga iyon na nagkakasalungatan at hindi rin sila palaging nagkakasundo. Ang tema ng revolusyon ay dapat pamunuan ng mga tao ng Paris ang lungsod, tuwiran man o di tuwiran. Ngunit nagpakita rin ng kahinaan ang mga komunard, lalo na nang ipagtanggol nila ang lungsod laban sa mga panlabas na puwersa. Hindi na nakakagulat, hindi man tagal ang pag-atras ng pambansang pamahalaan at hukbo. Napaligiran ang Paris at pagkatapos ng ilang buwan, nagkaroon ng labanan sa kalsada. Nagtayo ng mga barikada upang subukang pigilan ang pagpasok ng mga sundalo. Sa mga naunang revolusyon, naging sentro ng labanan ang mga barikada, nagtatanggol sa mga kapitalista laban sa mga sumasako. Si Napoleon ang ikatlo ay nagpatayo ng mga proyekto sa Paris na nagpasawalang silbi sa mga barikada. Pinalapad ang kalsada para madali ang daanan ng mga sundalo. Hindi ito naging sagabal sa mga revolusyonaryo, kapwa babae at lalaki ang nagbantay sa barikada hanggang malipol sila. Sa huling linggo ng Paris Commune, sinunog ang mga mahahalagang monumento sa lungsod. Karamihan sa historiador ay nagsasabing komunardo ang may gawa ng sunog, pero may ilan ding naniniwala na posibleng dahil ito sa pambubumba ng hukbo. Umatay rin ang mga komunardo ng mga bihag bilang ganti sa pangkawala ng mga revolusyonaryong nahuli ng pambansang puwersa. Ang huling barikadang bumagsak ay alanman sa Rue Rempart, Rue Réveillon o Rue de la Fontaine du Roi. Malakas ang depensa pero natalo rin ang mga komunardo. Noong Mayo 28, 1871, nagtapos ang Paris Commune. Tumagal lang ito ng 72 araw pero ang epekto nito sa Paris at buong Pransya ay ramdam pa rin ngayon. Numero 3. Nagseminan ang serbisyo ni Kirk von Ackerman sa militar at intelihensya noong dekada 90 bilang Russian linguist sa hukbong katihan ng Estados Unidos. Siya rin ay naging intelligence officer sa US Air Force, kung saan ginampanan niya ang papel bilang Deputy Director of Intelligence para sa NATO sa Kosovo. Si Kirk ay naging isang pinarangalan na opisyal dahil sa kanyang pakikilahok sa mga operasyon sa teritoryo ng kalaban. Sa isang misyon ng serbisyo, naiulat na nawawala ang 37 taong gulang noong 2003. Noong Oktubre, si Kirk, kontratista ng Department of Defense, ay nagtatrabaho sa Ultra Services sa Istanbul, Turkey. Ipinadala siya sa Tikrit, Iraq bilang bahagi ng Operation Iraqi Freedom na maraming kapintasan at problema. Ilan sa mga problema ng proyekto ay politikal na panghihimasok, di makatotohanang inaasahan at kakulangan ng tropa. Si Kirk ay naiulat na nawawala noong Oktubre 2003 kasabay ng pagkakatagpo sa kanyang iniwang sasakyan sa kalsada sa pagitan ng Kirkuk at Tikrit. Bago matagpuan ang sasakyan, tumawag si Kirk kay Ryan Manalik at sinabing flat ang gulong at kailangan niya ng jack. Pagdating sa lugar para tulungan siya, wala na si Kirk at hindi na siya makita. Sa loob ng iniwang sasakyan niya ay naroon lahat ng kanyang kagamitan, kabilang ang satellite phone, computer at isang maleta, pati na rin ang hindi nababantayang $40,000 na pera. Ang Procurement Fraud Unit ng USACIDC ay iniimbestigahan ang pagkawala ni Kirk at ang insidente kay Manalik na nangyari 2 buwan na ang nakalipas. Sabi ng ama ni Manalik, may email siya natanggap mula sa anak na nagdududa sa mga kasamahan nito sa Ultra Services na ayon sa website nito ay nakagawa ng negosyong nagkakahalaga ng $14 million sa Pentagon at posibleng sangkot sa mapaninlang na gawain kasama ang mga opisyal na kontrata ng United States Army. Ayon sa email ni Mananik, natatakot siya para sa kanyang buhay pero hindi niya binanggit ang dahilan. Hindi na kumpirma ng CID kung si Kurt ay sinapit ng masama, iniisip na biktima siya ng nabigong tangkang pagdukot na maaaring may kaugnayan o wala sa kaso ni Manalik. Walang dagdag na detalye mula sa mga investigador dahil high profile ang kaso at patuloy pa itong iniimbestigahan. Si Kurt ay isa sa 5 lalaking nawawala kaugnay ng mga kontratista ng Department of Defense mula simula ng Operation Desert Storm. Patuloy na kontrobersyal ang kanyang pagkawala. Isinilarawan siyang lalaking Caucasian mula Moss Beach, California.
May naiwan siyang asawa at 3 anak at naging manager ng Cebu Systems sa San Mateo, California. Tuloy ang investigasyon sa kanyang pagkawala. Ipaalam agad sa pinakamalapit na pulisya o FBI Bureau ang anumang impormasyon tungkol sa kanya. Pangalawa, 18 taong gulang lang si Theodore Hall nang kunin siya bilang pinakabatang siyentipiko sa Manhattan Project. Makikita sa kanyang ID badge ang unique security number ni Hall, KK Lavencia. Nagre-run siya ng access sa isa sa pinakalihim na pasilidad sa mundo at ginamit ito para magpasa ng impormasyon sa Soviet Union bilang pinakabatang atomic spy. Lumaki si Hall sa New York, anak ng lalaking Hudyo na tumakas mula imperial na Rusya papuntang Amerika. ipinamalas niya ang katalinuhan sa murang edad dahil sa pagtuturo ng kuya niyang mas matanda ng 11 taon. Lumaktaw ng ilang baitang si Hall at nagtapos ng high school sa edad na 14. Sa edad na 16, nagsimula siyang mag-aral ng pisika sa Harvard University at nagtapos makalipas ang 2 taon. Nirekomenda siya ng isa sa mga guro niya sa Harvard para sa Manhattan Project at natanggap siya noong 1900 at 44. Ang focus ni Hall ay tukuyin ang critical mass ng uranium na gagamitin sa isa sa mga sandatang ibabagsak sa Japan. Mabilis ipinamalas ni Hall ang husay sa bagong trabaho at hinirang siyang team leader sa mahalagang bahagi ng proyekto. Kahit matindi ang pressure nung teenager siya, si Hall ay hindi nagpakita ng panlabas na senyales ng problema. Pero marami siyang iniisip. Pagsapit ng tag-init ng 1900 at 44 alam na ng mga siyentipiko sa Los Alamos na ang pangunahing layunin ng sandata ay hindi talaga laban sa alinmang Axis powers. Hindi na kayang gumawa ng Germany ng sandata nuclear. Sa halip, mas nag-aalala ang mga opisyal ng Army tungkol sa USSR na kaalyado pa ng US noong panahong yon. Nag-aalala ang maraming siyentipiko ng Manhattan Project sa epekto ng sandatang nuklear sa global na balanse ng kapangyarihan. Iba ang paggawa ng sandata bilang paghanda sa posibleng pag-atake gamit din ang sandata ng Alemanya. Kung uslang ang may sandatang nuclear, hindi nila nakikita ang saysay nito. Maraming sumulat sa Pangulo para pigilan siyang ihulog ang mga sandata sa Hapon, ngunit di tiyak kung natanggap ni Truman ang petisyon. Si Hall ay isa sa mga siyentipikong nag-aalala na US lang ang may mga sandatang nuclear. Kung isang bansa lang ang may ganitong mapanirang kagamitan, hindi na mapipigilan ng iba na maging otoritaryan sila tulad ng natalong estado sa Europa. Ayon kay Ho, ang tanging paraan para mapanatili ang balanse ng kapangyarihan at kapayapaan ay ang pagbabahagi ng mga plano ng sandatan nuclear sa USSR sa pamamagitan ng doktrinang kapwa-tiyak na pagkawasak. Noong Oktubre, 1900 at 44 bumalik si Hall sa kanilang bahay sa New York at ang opisyal na dahilan ay pagdiriwang ng kaarawan. Habang bumibisita, dumaan siya sa punong tanggapan ng kumpanyang Soviet at binigyan siya ng pangalan ng NKVD agent na pwedeng ang bigyan ng impormasyon. Ibinahagi ni Hall ang impormasyon ukol sa mga siyentipikong nasa Los Alamos, organisasyon ng mga manggagawa at detalye ng aparato. Hindi lang siya ang atomic spy na nagpasa ng impormasyon tungkol sa Manhattan Project, pero posibleng siya ang nagbigay ng pinaka-importanteng detalye sa mga siyentipikong Soviet na nagsisikap gumawa ng sarili nilang sandata. Noong 1950 at 50 lamang nagsimulang maghinala ang US Army kay Hall ng espiya. Pero sa puntong ito, umalis na siya sa Manhattan Project at nag-aaral na sa Universidad ng Chicago. Nabanggit ang pangalan niya sa na-decrypt na liham ng mga espeya ng Soviet. In-interview siya, pero dahil mga na-decrypt lang na mensahe ang ebidensya ng militar, hindi na nila itinuloy ang kaso. Naging isang biopisiko siya at nabuhay hanggang 1979 kung kailan siya pumanaw sa edad na 74. Numero 1. Noong 1988 si Dominique Arduin, isang babae na nagmula sa Paris, France, ay nagpa siya na lumipat sa Finland. Naging gabay siya sa Finnish Lapland at ninatiling may 2 pagkamamamayan. Ayon sa kanyang talambuhay, makulay ang kanyang buhay. Lumaki siya sa Alps matapos maulila sa murang edad. Ayon sa kwento, na-diagnose siya ng cancer pero gumaling din. Malalaman din sa huli na imbento lang pala ang maikling kwentong ito.
Bagamat katang-isip ang kwento ng nakaraan ni Dominic, nanatili siyang iginagalang habang kumapit siya sa iisang layuning ayaw niyang sukuan at ang layuning yon ang naging di inaasahang konteksto ng kanyang misteryosong pagkawala na hanggang ngayon ay hindi pa rin nalulutas. Hangadad ni Dominic na maging unang babaeng solo na makarating at mag-ski sa geographic North Pole. Noong 2001, sinimulan niya ang misyong ito at narating ang magnetic North Pole nung tagsibol. Noong 2003 tinangka niyang marating ang geographic North Pole, ngunit hindi niya nalampasan ang mapanganib na lugar. Nailigtas siya mula sa niyebeng kapaligiran, ngunit bago iyon ay ilang daliri sa paa niya ang naapektuhan ng frostbite na naging dahilan ng pagputol ng mga ito. Hindi na tinag si Dominic, kaya noong Marso, 2004 edad 43, sinimulan niya ang pangalawang pagsubok na maging unang babaeng mag-ski mag-isa sa North Pole. Nasa Hilagang Finland ang base niya kung saan executive manager ng Finnish Outdoor Association ang matagal niyang kaibigan na si Tuomo Jantunen. Noong ika-5 ng Marso, umalis si Dominic mula Cape Archidechesky sa Siberia papunta sa geographical na North Pole, tumatawid sa ice cap. Dala niya ang mga sopistikadong teknolohiya sa komunikasyon at sapat na pagkain na tatagal ng 17 araw. Para marating ang destinasyon, kailangan niyang tawirin ang niebe, tiisin ang lamig at magkayak sa gitna ng mga tipak ng yelo. Isang araw matapos magsimula ang paglalakbay, bigla siyang nawalan ng komunikasyon sa base. Dahil sa kawalan ng komunikasyon, agad nagsagawa ng search and rescue operation. Paikot-ikot ang helicopter sa itaas, naghahanap ng anumang bakas niya. Di man natagpuan si Dominic, nailigtas naman ng mga rescuer si Frederick Chamard Baudet. Nawala isang araw bago iyon sa ibang misyon. Sa mga sumunod na araw, bumalik ang mga team sa rutang sinasabing dinaanan ni Dominic, pero wala silang nakita. Ang mga pansisikap sa paghahanap ay ititigil pagsapit ng katapusan ng buwang iyon. Nalaman ng kanyang mga kaibigan at katrabaho na hindi totoo ang kwento niya tungkol sa pinagbulan niya sa Alps at natunto nila ang kanyang kapatid at tiyuhin matapos siyang mawala. Sabi ng pamilya na wala na rin nun si Dominic pero hindi nila ipinaliwanag kung sa anong sitwasyon iyon nangyari. Naniniwala ang pamilya na buhay pa siya at baka nasa ibang lugar lang. Sabi ng tiyuhin ni Dominic, maaring nagsimula siya ng bagong buhay at baka sa Russia. Hindi tiyak ang suot ng nooy. 43 anyos nang nawala, pero madali siyang makikilala dahil sa nawawala niya mga daliri sa paa na in-amputate dahil sa frostbite. Asul ang kanyang mga mata at maikli ang kanyang blonding buhok noong siya'y nawala. I-report ang impormasyon sa pinakamalapit na istasyon ng pulisya o opisina ng sheriff. Salamat sa panonood, mga kaibigan. Kung nagustuhan mo ang video na ito, siguraduhin pindutin ang like button. Huwag mo ring kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa lahat ng aming mga susunod na uploads. Ako nga pala si Top 5 Unknowns at magkikita tayo muli sa susunod.